siya 35. Sabi ko, sigurado kapag walang halo yan. Sabi ko, walang preservatives ba yan? O, edi ang ginawa ko, sabi niya, ate, timplahan mo, tapos stay natin ng ano. Tinimpla ko nga ho siya ngayon. Kinabukasan, hindi mo na nga talaga may inom. Panis na nga talaga. Which is, pumasa sa akin. Sabi ko, okay to. I-recommend ako to kasi pinagaling na ako nito, wala pa siyang preservative. Kasi syempre ho, diba, ang ano natin, yung credibility nyo. Kasi lumaki na ho ako ng ganito, ang credibility ko ho bilang isang tao, kahit kailan hindi ko ho pinababayaang masira. Syempre, iaalok ko sa ibang tao para makatulong ako. Syempre, at the same time, magbibitaw sila ng pera. Dito ho, pag sinabing bitaw ng pera, talaga namang, hello, talikod agad, di ba? Pero syempre, isipin na lang natin, kung ako nga, gumastos ako ng antibiotics, gumastos ako ng mga steroids, inhalers na ganito, at saka mga nebulizer ko, hindi naman ako gumaling, di ba? Eh, yung pakarayon 35, at the same time, may multivitamins ka na, may calcium maintenance pa ako, may vitamin C pa ako, may multivitamins pa ako, di ba? Tatanggalin ko na ngayon ng aking calcium kasi po nagme-maintain ako ng calcium apart from milk every night kasi po may back problem mo ako. Alam niyo naman ang common na problema namin, nurse. Kabubuhat sa mga ano, eh masyado pa tayo mga Pilipino, masyadong dedicated sa trabaho, kaya kahit gano'ng kalalaki yung pasyente, kahit na mga ka-elepante nga laki, di ba? Talagang tutulungan mo pa, kaya yan, nasira yung likod ko. Pero syempre, kailangan ko ingatan, kaya ang dami kong mga maintenance na gamot. Kaya sabi ko, tatanggalin ko na siya, wala na akong vitamin A kasi may vitamin A na siya galing from malunggay. Diba? Ang vitamin C niya, pag pinag-combine nyo, ang potassium pa niya, Diyos ko, sabi ko, nung sinabi lang po ng kapatid ko, ate, ito kasi ang content niyan, malunggay, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, at saka yung uray. Yung uray lang po talaga, hindi ko kilala yon. Dito ko na lang nakilala sa Vita yung uray. Pero yung iba, sabi ko, ay okay pala talaga yan. Sabi ko, at least, pwede na po magme-maintenance. Ako, matatanggal ko na lahat yung mga pinagagastusan ko kasi yung syempre binabudgetan ko rin yun. Mga maintenance mo na vitamin C. Hindi pwedeng walang vitamin C. Lalo na ho ngayon, mainit po ang mga virus. Pag hindi mo nadayag, hindi mo bura, nakadalawang course na, nakatatlong linggo na kayo nag-antibiotics na paulit-ulit. Ayan na, doktor, viral yung sakit mo. Ang sagot lang naman dyan, mag-maintain ho kayo ng vitamin C. Eh, ang Vita Plus may vitamin C, di ba? Kaya nire-recommend ko. Kaya sabi ko nga, okay talaga to. Ang maganda pa nito, nagpapakandahirap ako nung mag-jogging nung unang linggo. Kasi ho, ang laki ko. Walang magkasya. Pumunta na ho ako ng mga malls. Ang XXXL, lintek, hindi ko talaga magkasya sa akin. Sorry for my word, pero ganun mukha ko kataba. Ngayon ho, makita nyo yung pantalong ko na binili ko ho nung umpisa pa lang. Ngayon, tignan nyo naman mo yan. Ay, pasensya na ho kayo. Ayan, ganyan na ako. Ganyan na siya. Paluwag. Eh, binili ko lang to 1 week after. Nag-jogging pa ako noon, ha? Imagine niyo kung gaano pa ako kalaki before ako mag-jogging. Diba? Ganon. Sabi ko, magbabayo slim ka. Sorry sa mga natatamaan kung sino man nag-bio slim. Diba? Nag-tablets ka na ng kung ano-ano. Yung mga artista na, sige, kahit na naghihirapan kang bumili ng pagkain at pang-maintenance mo sa araw-araw, bili ka na kasi para ma-maintain yung figure. Ay naku, pag nakita niyo pa ho ang asawa ko, ang gwapo-gwapo, sabihin niyo naman talaga, kailangan mo talagang mag-maintain ng figure. Kasi ho, pag nandito sa Pilipinas, nagmumukha ho akong yaya ng asawa ko. Kaya sabi ko, okay pala talaga to. Sabi ko ngayon, tapos nakilala ko pa po, si Ma'am Lynn Romera. Sabi ko po gano'n. Siyempre ho ako, katuwiran ko, nung una, pagkaganyan, kasi alam ko yung kapatid ko, before ho ng Vita, may pinasukan na MLM. Inaano ko siya,
Sabi ko, anong mangyayari mo dyan? Ang pera mo, nilalaglag mo. Ano yung binibenta mo? Gamot, synthetic. Akong aalokin mo, ako pa, nurse ang inalok mo. Ay, hindi ko bibilin yan. Sabi ko, ganun, ano bang magagawa sa akin yan? Eh, ang dami-dami ko ng ano, diba? Sabi ko, sisirain lang niya ng liver ko. Eh, sabi ko, ito, nung inalok niya ngayon ito sa akin, nun ko na naintindihan na pinakilala niya sa akin si Ma'am Romero, nung ko na naintindihan na Vita to. Ngayon, nung makilala ko naman si Ma'am Romero, alam niyo ho ba kung anong oras ko first time nakilala si Ma'am Lynn? 1:35 to be exact, early in the morning. Nakapantulog na ako, nandun niya sa bahay namin. Sabi ko, sobra naman to. Sabi ko, ano ba ang klase ng pag-ano niyo yan? Pag-dedication niyo dyan? Sabi kong ganon. Oo nga, sabi kong ganon. One time, sabi niya, commitment daw sa tao. Wow, nahiya naman ako sa mukha ko. Sino ba naman mo ako, di ba? Kahit na galing ako ng abroad, sabihin ko sa inyo, 6 na taon na ako nasa abroad. Ito, kahit bang paselofay ng buhok ko, sa dami ng ginagastos ko sa araw-araw, hindi na ako maka-asikaso. Di ba? Sabi ko, tapos narinig ko, tapos sabi ko, ganun siya. Nung makita ko pa yung bahay niya, ang laki ng bahay niya. Sabi ko, ma'am, tita, bakit po ba nagaganyan pa kayo? Sabi ko, sabi niya yung commitment sa tao. Nung ko na-realize, kulang pala yung dedication ko sa pagiging career nurse ko. Kulang pa pala yung commitment ko sa pagiging nurse ko. Ngayon ko na-realize, sabi ko, kung siya nga, hindi na niya kailangan gawin to. Sabi ko, ganun, ako pa kaya? Sabi ko, ang dami-dami ko na-met na tao may sakit. Sabi ko ngayon, na-feel ko na kailangan pala, sabi ko gano'n. Totoo nga ho, yun yung sinabi kanina ko na nag-testimony. Kung ano yung tinulong nyo, yun ang balik sa inyo. Sabi ko, siguro nga, kailangan ko ng, siguro, lagi ako kasing gaganon, tutulong, tapos hihila, gano'n. Parang moving forward and moving backward. Wala yung talagang sabi ko, magkaroon kaya na ako ng commitment. Sabi ko, ang bait-bait ni Lord sa akin. For 6 years, pina-abroad niya ako ng walang gastos. For 6 years, napatapos ko yung mga kapatid ko. Pero, ibig ko sabihin, hindi ko mai-upgrade pa. Sabi ko, kailangan ko nga siguro talagang bumaba pa up to the level na mabuting ko. So, ngayon ang ginawa ko, at ang plano kong gawin, unang-unang ginawa ko, bumili na muna ako ng isang pack. Isang pack na bibigpitin. And then, ang commitment ko ngayon, pag siyempre, ikakalat ko doon. Pag magpapadala na ako na magpapapackage, magpapa-e-commerce na ako. Bibili ako ng Vita Plus para mag-spread out ko dun sa mga, hindi lang fellow Filipino po natin, at saka dun sa mga puti, sa mga may sakit. Kaya yun lang ho, sinasabi ko nga, bakit hindi natin tangkilikin nga ito? Naisip ko, kung tayo nga noon, kung ano-ano na yung mga important, di ba? Tapos, sino bang pinayayaman natin? Ibang bansa. Ito, sariling atin. Subok ko pa. Saan pa ako pupunta? Subok ko na to na pinagaling ako. Subok ko na to na walang preservatives. Di ba? Subok ko na to na pinapayat ako. Diba? Tapos, sino pang itong matutulungan ko? Sarili ko, kapwa ako Pilipino. At least in that way, natulungan ko. Kasi doon din, ang dami ko mga kaibigan, puro imported ang gamit. May sabi ko, at least finally, meron din tao. Salamat sa Diyos, meron din tao. Meron man lang nagkaroon ng lakas ng loob na gumawa nito ng sariling produktong Pilipino. Diba? Kaya kayo ho, hindi naman mo sa, ayoko naman mo na sabihin nyo na parang sales to. Hindi ho. Ang payo ko lang ho, parang mangyari po sa inyo yung nangyari sa akin na nag-umpisa rin lang siya na testimony na sa inyo nangyari yung magandang effect, at least yun na lang ho magamit yun na testimony rin sa ibang tao. Kasi yun lang yung sinasabi ko. Sabi ko, wala nang ibang nagpagaling sa akin kundi yung Vita. Baka pagdating ko doon, pati yung doktor na nag-prescribe sa akin at yung general GP ko, bibigyan ko na rin ng Vita. Pang-prescribe. Paano po, hindi na ho ako magtatagal. Yun lang ho ang masasabi ko. At good luck po sa at natutuwa po ako dun sa